Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron tayong random math problem galing sa isa sa mga subscribers natin. So this is an integration under partial fraction mga lodi. So ang hinahanap, evaluate the integral of 5y minus 4 all over y cubed plus 4y squared dy. So this is case 1 of the integration by partial fraction. Kasi nga, kapag finactor out natin yung ilalim natin mga lodi, hindi, actually may case 2 pala siya, sorry. Kasi may repeated pala doon. So, ang gagawin natin, take note that the denominator can be written as y cubed plus 4y squared. So, first step dito mga idol, pag mag-evaluate tayo ng integral ng may partial fraction, factor out muna natin yung denominator. So, we have y squared plus, y squared pala yung GCF niya. Or yung pinaka-common factor, y plus 4. So, kapag itong expression na to, so, wag muna natin i-consider integral. Consider muna natin yung expression na 5y minus 4 over, ang factored form niya, di ba, y squared multiplied by y plus 4. So, kapag ganito mga lodi, kapag ito naulit, so ganito lang yung gagawin mo sa kanya. A over y, yung first muna, yung first exponent niya, plus yung next exponent niya, since hanggang 2 lang naman yan, so hanggang y squared lang yan. So, b over y squared. Kunyari, naging cube yan. So, a over y, b over y squared, c over y cubed. That is how you do it. Plus, yung last natin will be c over y plus 4. And then, we have to solve a, b, and c. Since wala namang since under pa lang siya ng integration by partial fraction, ang tuturo na lang natin dito kay Lodi is yung classical method, which is yung accepted. Kasi yun yung pinaka-basic talaga eh. Yung mga shortcut natin, sige, wag na lang muna natin. Pero pwede nyo panoorin yun. So, we have to stick with the classical method para at least alam natin yung pinaka-fundamental niya. So, how do we solve for A, B, and C? So, ganito gagawin natin mga Lodi Cakes. Multiply everything by the LCD, which is y squared multiplied by y plus 4. Okay, that's clear. So, if we divide this one by this one, it will be cancelled. So, we have 5y minus 4 is equal to ay multiplied by y plus 4. Bakit naging ganyan, Sir IJ? Y squared divide y, that's y. Y plus 4 na lang yung natira. Plus b times y plus 4. Okay, plus c y squared. Bakit ganyan, Sir IJ? Pag itong y squared plus 4 multiplied by, y plus 4 is divided by y squared, makakancel to, y plus 4 na lang. Dito naman, y plus 4 over y plus 4 mawawala, kaya naging cy squared na lang siya. So, how do we solve for the values of a, b, and c? So, ito, pwede natin itong isolve using, pwede namang system, pero pwede rin namang mag-eliminate tayo. Like, for example, itong y, pwede natin siyang iset as negative 4. Bakit? Sir IJ. Kapag negative 4 kasi yung y, mga lodi, negative 4 plus 4, that is 0. These two terms will be 0 na. So, you can solve for the value of c. So, parang ang ginagawa natin, itong mga factors natin, ini-equate lang natin sa 0. Kasi napaka-importante nitong integration by partial fraction. Kasi sa differential equation, gagamitin nyo pa rin yung mga idol. So, we have integral, at y equals negative 4. So, we have 5 multiplied by negative 4 minus 4. So, lagyan natin dito, dito pala siya. Equals, so, y plus 4, that will be negative 4 plus 4. Ito mawawala ito mga idol, di ba? Kasi negative 4 plus 4. Ito mawawala din. So, ito na lang yung matitira. That is c times negative 4 squared. Multiply natin. 5 times negative 4, negative 20 minus 4, negative 24 is equal to 16c. Kasi nga 16 to kapag in-square. So, we have c is equal to negative 3 over 2 kapag sinimplify natin yung negative 24 over 16. So, okay na tayo. Meron tayong c. How about, pwede naman natin iset yung y as 0 naman. So, if y is 0, mga lodi, anong mangyayari? So, if y is 0, ito, at saka ito, makakancel. Kasi nga, a times 0 is 0, c times 0 squared will be 0. So, lagay natin dito sa right side. So, at y is equal to 0, it follows that we have 5 multiplied by 0 minus 4 is equal to this na lang, mga lodi. b multiplied by y plus 4. Ang y natin is 0. 0 plus 4, that is 4. So, we have 4. So, we have negative 4 equals 4b. We have b is equal to negative 1. Ang problema natin, mga idol, yung value ng a. Pero kung mapapansin nyo, dito sa mga expression na to,
ano yung magkakaroon ka ng y squared? Eto, di ba, ay times y will be ay squared. So, lagay natin yan. It will become ay squared. Tapos, ito, may another kang y squared. That is plus cy squared. Kaya lang, mga idol, di ba, dito sa left side natin, meron ba tayong y squared? Wala. So, this will be equated to 0 y squared. Kasi yun yung nasa left side natin. So, tanggalin muna natin yung mga y squared. A plus c is equal to 0. May nakuha na ba tayong value ng c? Meron na po, Sir IJ, yung negative 3 halves. Therefore, a is equal to negative c. So, that is equal to negative of negative 3 halves. Tama ka dyan. A is equal to 3 over 2. Okay? So, if ever may question kayo dun sa process na yun, pwede kayo mag-comment, mga Lodi, ha? So, proceed tayo dun sa next step natin. Yan, nakuha na natin yung values ng A, ng B, at saka ng C. So, i-rewrite na natin to. So, tandaan natin yung mga values, ha? So, brain ko, mga Lodi, pero pwede nyo namang i-pause yung video if you want para makakopy kayo. So, ano yung value ng A natin, mga Lodi? 3 halves, di ba? So, this is equal to 3 halves over y. Plus, ano yung B natin? Kanina, negative 1, di ba? Minus 1 over y squared. Kaya minus, mga idol, kasi nga, negative. Yung nakuha natin. Ano yung C natin? Di ba? Negative 3 halves. So, this will be minus, pwede na natin i-minus, mga Lodi, over y plus 4. Ito po yung effective nung, ito po yung value ng negative 3 halves. Ito yung 3 halves, ito yung negative 1. Diba? Kasi integrate na natin yan, mga Lodi. Pag ito, in-integrate natin lahat. So, parang in-integrate natin kada isa with respect to y. So, puro dy yan. dy. Ito is dy. Ito is dy din. So, automatic over y, that is 3 halves ln y. Ang integral ng negative 1 over y squared, dapat ganito, mga Lodi, kabisado nyo na to. Kasi ang negative 1 over y squared can be written as y raised to negative 2. Di ba? So, mag-a-add ka ng 1 over add ng 1. Di ba? So, y raised to negative 1 over negative 1. So, this will be negative 1 over y. Negative times negative. That is positive. Dapat yung ganyang klase, mga Lodi, gamay nyo na. Kasi mastery talaga yan eh. Applying the power rule of antiderivatives or integration. So, what will happen, Sir IJ? So, that will be negative of negative 1 over y. That will be plus 1 over y. Tapos ito minus 3 halves ln of y plus 4 is equal to c, mga Lodi, di ba? Ay, plus c pala, sorry, but equal c plus c. Nasanay tayo sa differential equation. So, pwede ganyan na yung sagot mo, pero pwede mo rin namang i-simplify ito if you want, mga Lodi. Pwede mo siyang gawing 3 halves ln of y. O, lagyan natin ng absolute value if gusto nyo y multiplied by y plus 4. Ay, sorry, should it be multiplied? Oh, sorry, it must be divide. Bakit? Kasi minus po yan. Ito, minus dito. You can use the quotient property of logarithms. So, that will be, magiging over siya, mga Lodi. Y over y plus 4 plus 1 over y plus the constant c. So, ito na yung magiging final answer natin. Or if ever na nag-come up kayo dito sa sagot na to, that's just okay. Kasi they are the same naman. Ito, tsaka ito, parehas lang po yan, mga Lodi cakes. So, just in case you have questions or clarifications, huwag kayo mahiyang mag-comment sa comment section, mga Lodi. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuport sa channel natin. And pagpalain kayo ng Lord, and keep safe na lang, mga Lodi, especially pandemic ngayon. Subscribe din pala kayo sa mother ko, Mary Ann Maling, yung name niya sa YouTube, and more on cooking yun, yung kulay orange na profile. And sana mas marami pa kayo matutunan sa mga math tutorials na ipopost natin and sa mga napusa natin. And see you na lang sa mga susunod na math videos. Bye-bye!